Take note mga kahangal, at sa hindi nakakaintindi dyan, yung kay Spring ay ongoing pa lamang sa manhwa. Kaya nasa pinaka-latest na tayo ng chapters, at ang bagong release ng bagong chapter ay tuwing Lunes lamang kada linggo. Kahit i-check nyo pa sa mga website, sana maintindihan nyo kung minsan lang ang upload natin kay Spring, dahil iniipon natin ang mga chapters para hindi kayo masyadong mabiting, at yung papa-shoutout dyan, comment kayo sa baba. Maraming salamat po. Galit na nagbanta ang hangal, at sinabi niyang kung ayaw ni Nan Jinsong ang kamay nito, dudurugin niya nga raw ito kaagad. Tinanong ng ating bida ang receptionist kung sino ang lalaking umaasta ng malupit. Natatakot sinagot ng babae, iyon ay si Han, ang batang pinuno ng pamilyang Han. Kasabay nito, hinarap ni Spring si Han at nagpakilala mula siya sa Longjiang Bay City. Sinabi niyang may nakatakda siyang pagkikita sa tahanan ng pamilyang Lee, ngunit ang nakikita lamang niya roon ay ang pamilya Han. Ipinaliwanag naman ni Han na noong nakaraan ay may ilang alamat na mandirigma mula sa Dark Claw Bay City na may apelyidong Lee, subalit ang maalamat na yun ay nasawi mahigit 100 taon na ang nakalipas. Dagdag pa niya, ang buong pamilya Lee ay nakaranas ng malaking kapahamakan at tuluyang naglaho noon pa. Sinabi ni Nan Jinsong na hindi patay ang maalamat na Lee, kundi nawawala lamang, hanggat hindi nakikita ang kanyang bangkay, hindi maaaring sabihin na siya ay patay na. Ngunit tinutulan nito ng hangal at sinabing tigilan na ang ganoong ilusyon, dahil opisyal nang inilabas ng Pinnacle Tower Organization ang pabatid ng kanyang pagkamatay. Sinabi ni Spring na ilang araw pa lamang ang nakalipas nang siya mismo ang nagdala kay Legendary Lee sa lugar na iyon, kaya imposibleng sinasabi nilang namatay ito mahigit 100 taon na ang nakaraan. Dahil dito, nagulat si Nan Jinsong at napatanong kung ang maalamat na Lee mula sa kanyang pamilya ay buhay pa nga ba hanggang ngayon. Pagkatapos nito, bigla na lamang umatake ang hangal kay Nan Jinsong at minamaliit niya din ito. Sinabing wala na siyang karapatan pang magbanggit tungkol sa sariling pamilya dahil dala na niya ang apelyidong Han at isa na lamang siyang tagasilbi ng kanilang angkan. Kasabay nito, sinubukan siyang sipain ni Han, ngunit laking gulat ni Jinsong nang lumitaw ang barrier ni Spring sa kanya. Nagulat ang hangal at napasigaw nang makita ang ginamit na kapangyarihan na tinatawag na Celestial Barrier. Samantala, mariing hiniling ng ating bida na ipaliwanag ng malinaw kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon niya ngayon ng apelyidong Han. Habang nagliliyab ang kanyang kamay sa apoy, idinagdag pa niya na may isa pa siyang gustong itanong. Matindi ang titig ng ating bida habang mariin niyang tinatanong kung saan itinago ang maalamat na Lee. Ngunit minamaliit lamang siya ng kalaban, sinasabing isa lang siyang baliw at wala siyang karapatang makialam dahil dinidisiplina lang niya ang kanyang lingkod. Tungkol naman kay Lee Yuanfeng, pabirong sinabi ng lalaki na marahil ay matagal na itong namatay sa kung saang liblib na lugar. Tahimik na nagsalita ang ating bida, sinabing kung ayaw magsalita ng kalaban ay ayos lang yun. Kasabay nito, pinalabas niya si Goldie Dragon Hound, at mariin niyang ipinahayag na kahit baliktarin pa niya ang buong lugar, hahanapin at matatagpuan niya si Elder Lee. Galit na nagsalita ang hangal at nagbanta na nasa teritoryo siya ng pamilyang Han, kung lalampas sa hangganan ng ating bida, wala siyang ibang sisisihin kapag naging malupit siya. Kasabay nito, binuhat ng ating bida ang hangal at mariing sumagot si Spring, ipinaalala niyang nakipaglaban siya ng magkasama kay Legendary Lee at nabuo sa kanila ang ugnayang buhay at kamatayan, kaya't kahit saan pa man naroon si Elder Lee, tiyak na matutuntun siya ng makapangyarihang Godly Evolution Dragon Hound kapag nakakuha ito ng kanyang bakas. Pagkatapos nito, inutusan na ni Spring ang kanyang Goldie Evolution Dragon Hound na hanapin ang araw niya si Elder Lee. Kaagad naman ginamit ng Goldie Evolution Dragon Hound ang kanyang kasanayan na tinatawag na 100-mile soul search. Dahil dito lumitaw na ang berdeng linya kung nasaan si Elder Lee. Mabilis naman kumilos ang Goldie Evolution Dragon Hound patungo dito. Pagkatapos nito, winasak ng Goldie Evolution Dragon Hound ang isang lihim na gusali. Pagdating nila doon, sinabi ng ating bida na nandito na nga raw sila. Kasabay nito, bigla na lamang sumigaw ng tulong ang hangal sa 8 guardian. Dahil dito, dumating ang 8 elite na tagapagbantay ng pamilyang Han, mga mandirigmang nasa rurok ng kapangyarihan, agad silang umatake upang iligtas ang kanilang batang pinuno. Galit silang sumigaw, tinawag na hangal ang ating bida at inutusan siyang bitawan agad ang Young Master, sabay pakawala ng malakas na atake. Nagpalabas ng nakakasilaw na gintong enerhiya ang ating bida, dahilan para manginig at umatras ang mga kalaban. Isa sa mga bantay ang tinamaan ng matinding kuryente at napasigaw sa sakit. Malamig na sinabi ng bida na wala siyang oras para makipaglaban sa kanila isa-isa,
itinaas niya ang kanyang kamao na kumikislap sa ginintoang liwanag at sabay-sabay na pinakawalan ang malalakas na suntok. Sa bawat hampas, nag-uunahang sumabog ang dugo at nabuwal ang mga bantay, hindi kinayang salagin ang kanyang kapangyarihan, dahil dito, madali lamang silang namatay na parang langgam. Natakot naman dito ang hangal at hindi makapaniwala, nanginginig siyang napaisip kung anong klaseng halimaw ang batang ito. Dahil gamit lang ang kanyang pisikal na katawan ay pinatay niya kaagad ang 8 elite na tagapagtanggol. Kasunod nito, tinaas ni Spring ang kanyang kamay, at inatake nito ang isang pader na kulungan. Pagkatapos niya itong nasira, bumungad kay Spring ang isang tao na nakagapos ng sapot ng gagamba. Nagulat naman dito ang ating bida, dahil itong araw ay si Elder Lee. Kasunod nito, agad na nagtungo si Spring kay Elder Lee upang iligtas siya mula sa pagkakagapos. Nagulat si Elder Lee at tinanong kung paano siya nakarating doon. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang silang inatake, kaya't sumigaw si Elder Lee upang magbigay ng babala kay Spring. Sa isang iglap, si Spring naman ay natali ng sapot ng gagamba na pilit siyang pinipigilan. Kasabay nito, lumitaw naman ang isang lalaki na sakay ng isang dambuhalang gagamba, at tinanong ng ating bida ang lalaki kung sino nga raw ito. Ngunit agad na sumagot ang lalaki na siya rin ay may parehong tanong. Pagkatapos nito, ipinakita ang kanyang sarili, siya si Han Yingzhua, pinuno ng pamilyang Han, galit niyang sinabi at tinanong kung sino ang mga nang-ahas na pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng kanilang pamilya. Sa narinig ng ating bida, agad niyang inalis ang tali gamit ang kanyang aura, nagliyab ang kanyang katawan ng apoy at mariing sinabi na hindi karapat-dapat malaman ng kalaban kung sino siya. Pagkatapos ay sumugod ang ating bida, patungo sa kalaban. Nang makita ni Han Yingzhua ang apoy na inilabas ng ating bida upang sirain ang mga hibla ng gagamba, sinabi niya na nakakawala pala ito gamit ang apoy, nagtanong siya kung yun ba ay isang teknik na may kinalaman sa apoy, ngunit hindi na siya pinatulan ng ating bida at mariing sumagot na tumigil na lang ito sa kakasalita, sabay dirdiretsong umatake. Habang umatake si Spring gamit ang kanyang kamao na may apoy, mabilis na pinigilan ng higanteng gagambang halimaw ang kanyang kamay. Nagulat si Spring dahil alam ng kalaban na apoy ang kanyang teknik, ngunit sa halip na umiwas, naglakas loob pa itong harapin ang kanyang atake ng direkta. Kasabay nito, buong lakas na pinakawalan ni Spring ang apoy at buong tapang na sinabi na susunugin niya ang halimaw na gagamba hanggang maging abo. Ngunit sa halip na masunog, biglang lumaki ang katawan ng gagamba. Doon natawa si Han Yingzhua at ipinaliwanag na ang halimaw na yun ay tinatawag na Flame Devouring Demonic Spider, isang nilalang na hindi natatakot sa kahit anong apoy, bagkus ay mas lalo pang lumalakas sa pamamagitan ng pagkain ng enerhiya mula sa apoy, kaya ang atake ni Spring ay lalo lamang nagpapatibay at nagpapalakas sa halimaw. Sa kabila nito, natawa si Han at mayabang na ipinagyabang ang kanyang ama. Sinabi niyang bagamat nasa pinakamataas na antas ng Supreme Tier ang tingin ng iba rito, matagal na itong nakapasok sa C-Tier. Idinagdag pa niya na ang kanyang ama ay isang Legendary Tier Battle Tamer, pangalawa lamang sa pinakamalakas at pinuno ng napakaraming tagasunod. Sa huli, banta niya kay Spring na ipapalasap niya ang kahihinatnan ng sinumang manggahas na hominin ng pamilyang Han. Matapos magyabang ang hangal, ngumiti lang ang ating bida at nagpakawala ng mas matinding apoy. Mula sa kanyang kamao, ginamit ni Spring ang kanyang Demonic Fist sa Demonic Spider. Sa halip na lumakas, gaya ng inaasahan ng kalaban, biglang nagulat si Han Qingshua dahil ang apoy ng bida ay nagdulot ng kakaibang epekto. Nagsimulang mamaga at umapaw ang katawan ng gagamba na parang hindi nito kayang tiisin ang apoy. Kasunod nito, bumulwak ang apoy sa loob ng halimaw at tuluyan itong sumabog, nahulog si Han Qingshua, nagulat at napasigaw sa sakit at pagkabigla, habang nagkalat ang pira-pirasong laman ng kanyang alaga sa paligid. Dahil sa kayabangan ng kanyang anak, mabilis lamang silang nakarma sa kanilang kayabangan. Matapos sumabog ang halimaw na gagamba, duguan bumagsak si Han Qingshua at nagulat habang inuubo ng dugo. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng apoy ang ginamit ng bida, dahil kahit ang Flame Devouring Demonic Spider na kanyang pinino gamit ang apoy ng mundo ay hindi kinaya. Lumapit ang ating bida, nakabalot pa rin ng apoy ang kanyang katawan, doon, natuklasan ni Han ang katotohanan, ang apoy na yun ay hindi pangkaraniwan kundi ang primordial flames ng Golden Crow, isang kapangyarihan na hindi dapat nakakamtan ng ordinaryong tao. Nang banggitin niya ito, hindi makapaniwala si Han Qingshua at napamulagat. Sa isip niya, paano posible na ang ating bida ay may dalang apoy ng Golden Crow?
Pagkatapos nito, pinakawalan na ni Spring si Elderly mula sa pagkakatali, ipinaliwanag ni Elderly na nalason siya ng pamilyahan sa ilalim ng kunwaring gamutan ngunit ang totoo'y plano pala nila siyang ipapatay, mabuti na lang at may dala siyang lihim na kayamanan na nagsilbing panangga, kaya't wala silang nagawa kundi ikulong muna siya at hintayin na maubos ang enerhiya ng kanyang kayamanan bago siya tuluyang atakihin. Nang tanungin ni Spring kung paano siya naipit at kung ano ang lagay ng kanyang sugat, sinabi ni Elderly na hindi niya akalaing ang pinuno ng pamilyang Han ay magiging kasalakas ng isang gutom na lobo at itatambangan siya sa lugar na yun. Habang nagpapaliwanag si Elderly, sinabi niya na sa mga nakalipas na araw ay nanatili siya roon at nagmuni upang pagalingin ang kanyang mga sugat, dahil dito, naibalik niya ang halos 70 hanggang 80% ng kanyang lakas, handa na sana siyang umatake, ngunit hindi niya inasahan ang biglaang pagdating ng kanyang kapatid. Samantala, hindi makapaniwala ang kalaban at galit na sumigaw, paano nangyaring nakaligtas siya? Gayong ang lugar na iyon ay puno ng makamandag na hamog, alakdan, insekto, daga at makamandag na langgam. Ayon dito, kahit may 10 buhay si Elderly, tiyak na mawawala rin ang lahat. Ngunit tumayo ng matatag si Elderly at malamig na ngumiti, aniya, tinatawag ba nilang tigang na lupain ang lugar na iyon, kumpara sa lugar na kanyang pinuprotektahan? Mas maihahambing pa nga ito sa isang bahay ampunan o tahanan para sa pagpapahinga, isang lugar na mas komportable pa kaysa sa isang nursing home. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita ang malaking gusali ng pamilyahan na abala sa kanilang pagtitipon, libu-libong miyembro nila ang nakalinya, nagpapakita ng kanilang lakas at bilang. Samantala, dumating din ang pamilya Lee, ngunit 12 lamang ang natira sa kanila. Labis itong ikinagulat ng lahat, lalo na si Elderly na hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Tinanong niya kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ng isa sa mga kasama na ang mga yun na lamang ang natitirang tuwirang inapo ng pamilya Lee. Sinabi din ni Elderly na ang pamilya Lee ay dating dakila at maunlad, ngunit ngayon ay tuluyan na itong bumagsak. Ipinaliwanag naman ni Nan Jinsong kay Elderly na simula nang ipahayag ng Pinnacle Tower Organization ang pagkamatay ng kanilang ninuno, na wala ang kanilang suporta, agad namang sinamantala ng pamilyahan ang pagkakataon upang angkinin ang kanilang mga ari-arian, pilitin silang palitan ang kanilang apelyido bilang Han, at tratuhin silang parang mga alipin. Karamihan sa mga miyembro ng pamilya Lee ay pinatay, pinalayas, o pinilit na isama sa pamilya Han. Sa huli, tanging silang mga natira na nagpilit buhayin muli ang pamilya Lee ang nakaligtas. Kasabay nito, lumuhod si Nan Jinsong sa harap ni Elderly at buong pagsisising sinabi na nabigo siyang mapangalagaan ang kanilang pamana, kaya't hiningi niya na parusahan siya ng kanilang ninuno. Ipinaalala naman ni Elderly na nangako ang Pinnacle Tower Organization na poprotektahan ang mga kasapi ng kanyang angkan, kaya buong tapang siyang lumaban sa alon ng mga halimaw nang walang alinlangan, pagkatapos ay itinayo niya si Nan Jinsong at pinakalma ito. Nagagalit din sinabi ni Elderly na noong humarap siya sa panganib at naputol ang kanyang pakikipag-ugnayan, basta na lamang inihayag ng Pinnacle Tower Organization na siya ay patay nang hindi man lang nagsiyasat, kahit patotoo siyang napatay sa labanan, tungkulin pa rin sana ng organisasyon na protektahan ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag niya na kusang loob siyang sumagot sa panawagan ng Pinnacle Tower para masiguro ang maayos na pamumuhay ng kanyang angkan, ngunit ngayon, matapos silang magdusa ng mahabang 800 taon ng pakikipaglaban, lahat ng iyon ay naging walang kabuluhan. Naisip naman dito ni Spring na hindi dapat pinapabayaan ang isang taong nagsusumikap para sa lahat, gaya ng nagdadala ng panggatong, na pagkatapos ay pababayaan na lamang mamatay sa gitna ng nagyayelong bagyo. Galit niyang naalala na ang Pinnacle Tower Organization ay sumobra na sa kanilang kalupitan, kaya naman nagpasya siya na matapos ang usapin tungkol sa Other Shore, pananagutin niya ang organisasyong iyon sa kanilang ginawa. Kasunod nito, mariing sinabi ni Elderly sa lahat na ang usapin tungkol sa Pinnacle Tower ay maaari pang ipagpaliban, ngunit ang pamilyahan ay kinakailangang magbigay ng malinaw na paliwanag sa kanya ngayong araw mismo. Kaagad namang nagpaliwanag si Han Qingshua na hindi ganoon ang nangyari, ayon sa mga tala na iniwan ng kanilang mga ninuno, malinaw na hindi ang pamilya Han ang tuluyang nagpuksa sa pamilya Lee noon, nakisangkot lamang sila sa pangyayari, at kahit hindi sila ang gumawa, tiyak na may iba pang angkan na gagawa niyon. Sa desperasyon, yumuko pa at kumapit si Han Qingshua, umaasang maintindihan ng elder ang kanilang kalagayan. Nagpupumilit din niyang pinaliwanag, kung ibang angkan ang nasangkot noon, baka wala nang natirang inapo ng pamilya Lee sa kasalukuyan. Ngunit lalo lamang itong nagpagalit kay Elderly. Kaya mariing sinabi ni Elderly na wala pa ring pagsisisi ang pamilya Han sa kanilang ginawa,
kaya't bumulwak ang kanyang apoy at lakas, nagpasya siyang tapusin ang usapang ito. Sigaw niya, ngayong araw ay paniningil niya ang lahat ng pagkakautang ng pamilya Han, sa isang iglap, umatake siya at naglabas ng napakalakas na kapangyarihan. Sa biglaang bagsik ng kanyang atake, napasubsob sa lupa ang pamilya Han, nanginginig at walang magawa, habang sumisigaw sa takot at hirap. Nang bumagsak ang atake ni Elder Lee, naramdaman ng pinuno ng pamilya Han na unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Nagulat siya at nanlumo, ang kanyang astral power ay naglalaho, agad siyang nakiusap at nagmakaawa kay Elder Lee na huwag niyang sirain ang kanyang cultivation, hiyaw niya, malapit na siyang umabot sa antas ng maalamat, at ayaw niyang mawala iyon. Samantala, ang buong pamilya Han ay nakadapa, wala ni isa ang makabangon, isang hampas lamang ng palad ang ginamit ni Elder Lee. Ngunit napigil na nito ang buong angkan, ang ama, na minsan ay kinikilala bilang walang kapantay sa lakas. Ngayon ay parang isdang nakahain sa mesa, ganap na walang laban. Nanginginig silang lahat habang iniisip, ito ba ang tunay na kapangyarihan ng isang nasa antas na maalamat? Pagkatapos nito, buong lakas na nagpahayag si Elder Lee ng kanyang utos, sinabi niyang mula sa araw na iyon, dapat muling gamitin ng lahat ang kanilang tunay na apelyido, ang Lee. Sabay-sabay namang sumagot ang mga miyembro ng pamilya, puno ng galak at paggalang, at malakas na sumigaw ng, "Oo, ninuno." Pagkatapos, lumapit siya kay Jingsong at pinuri ito dahil sa pagtitiis at sakripisyo. Dahil kay Jingsong, hindi tuluyang naputol ang dugo at pangalan ng kanilang angkan. Sagot naman ng pamilya, basta't naroon na muli ang kanilang ninuno, ayos na ang lahat para sa kanila. Sinabi din ni Elder Lee sa pamilya Han na noong nakaraan, ang pamilya Lee ay napilitan pang yumuko at magpasakop sa kanila. Ngunit mula ngayon, ang pamilya Han naman ang luluhod at susunod sa pamilya Lee sa parehong paraan. Dahil dito, napilitang umamin ng mga Han, buong takot at paggalang nilang idineklara na ang pamilya Lee na ang amo, at sila namang Han ang magiging tagasilbi, dagdag pa nila, handa silang sundin ang lahat ng utos ng ninuno ng pamilya Lee. Masayang sinabi ni Jinsong na iningatan pa rin niya ang silid ng kanilang ninuno at hindi ito ginalaw kahit kailan, handa na siyang ipakita ito upang makabalik si Elder sa dati niyang lugar. Ngunit umiling si Elder Lee at mariing sinabi na hindi na yun kailangan dahil may mas mahalaga siyang mga bagay na dapat asikasuhin kasama ng kanyang kapatid. Nag-aalala naman nagsalita si Jinsong, takot na kung aalis muli ang kanilang ninuno ay baka muling magbago ang lahat. Pinakiusapan siyang manatili upang magpahinga dahil buong buhay niya ay puro pakikipagsikap ang kanyang ginawa. Ngunit mariin ang sagot ni Elder Lee, na pagpasyahan na niya at hindi na magbabago, hindi siya mapapanatag habang ang kanyang mga kasamahan ay patuloy na nakikipaglaban sa ibaba, araw at gabi, kaya't ang naging pasya nila, haharapin nila ang lahat ng dapat tapusin ng magkasama, at sabay silang babalik. Masayang sinabi ng ating bida na magbubukas siya ng sangay ng kanilang tindahan sa Dark Clover City upang palakasin pa ang pamilya Lee. Bawat isa ay maaaring pumili ng tig-10 alagang hayop na siyam na antas pataas, at siya na rin ang sasagot sa lahat ng gastusin sa pagsasanay nila. Kasabay nito, mariin niyang inutos na babantayan ang bawat galaw ng pamilya Han, at kung sakaling magpakita sila ng anumang senyales ng pag-aaklas, papatayin sila ng walang awa. Tinanong naman na may paggalang si Jinsong kay Spring kung siya nga ba ang may-ari ng Lil Rascal Pet Store. Nagulat si Spring at tinanong kung kilala siya ni Jinsong. Ipinaliwanag ni Jinsong na kahit naging mahirap ang komunikasyon ng mga syudad matapos ang Beast Wave Invasion, kumalat pa rin ang balita tungkol sa tindahan ng alagang hayop. Kilala raw ang pambihirang antas ng pagsasanay sa tindahan ni Senior Spring, na kahit maraming tao ay hindi kayang bumili ng kahit isang pagkakataon sa halagang 1,000 gintong piraso, lalo na ang mga sinaunang alagang hayop. Matapos nito, taos-pusong nagpasalamat si Elder Lee kay Spring at sinabing, gaano man siya magsumikap, hindi niya kailanman matutumbasan ang kabutihang loob ni Spring na nagbuwis ng buhay para mailigtas siya. Pinigilan naman siya ni Spring sa kanyang ginagawa dahil magkapatid na nga raw sila ngayon. Masayang sinabi din ni Elder Lee na hindi siya nagkamali sa kanyang paghusga, at kung lahat ng alamat sa mundong ito ay kagaya ng kanyang kapatid ay mas magiging maganda ang mundo. Pagkatapos, ipinagkatiwala niya ang misyon ng pagpapanumbalik ng kadakilaan ng angkan ng Lee. Matatag na nangako ang mga tagasunod na bubuhayin nila muli ang Lee family hanggang sa kanilang huling hininga at hindi nila bibigwin ang karangalan ng kanilang mga ninuno. Matapos ayusin ni Elder Lee ang lahat ng usapin tungkol sa kanyang pamilya, masaya niyang sinabi kay Spring na maaari na silang umalis upang iligtas si Skelly. Sumang-ayon naman agad ang ating bida at sabay silang naghanda para sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran.